Alam mo ba na mula sa mga anak ni Shem, anak ni Noah, ay nabuo ang mga dakilang kaharian sa Biblia, tulad ng Persia, Assyria, at mismong Israel? Oo, lahat ng ito nagsimula sa iisang pamilya na ginamit ng Lord para dalhin ang kanyang plano ng kaligtasan sa buong mundo. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga anak ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram, at kung paano sila naging bahagi ng kwento ng Diyos sa kasaysayan. Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Simple lang pakinggan, pero bawat isa sa mga pangalang ito ay may bitbit na lahi at kahariang lumaganap sa mundo. Si Elam ang panganay ni Shem. Mula sa kanya nagmula ang bansang Elam sa silangan ng Mesopotamia, ngayon ay bahagi ng Iran. Sila'y naging malalakas na mandirigma at sa Genesis 14 binanggit si Chedorlaomer, hari ng Elam, na lumaban kay Abraham. Ngunit kalaunan bumagsak ang kanilang kaharian. Ipinakita ng Lord na walang imperyo ang mananatili kung wala siya sa gitna nito. Si Ashur naman ay ama ng mga Assyrian. Itinayo nila ang mga lungsod gaya ng Nineveh at Kala. Matitindi sila sa digmaan at kalaunan ay sinakop nila ang Northern Kingdom ng Israel. Pero tandaan, sa panahon ni Propeta Jonah pinatawad ng Lord ang Nineveh nang sila'y nagsisi. Isang patunay na kahit ang pinakamatigas na puso kayang baguhin ng habag ng Diyos. Ito ang mahalaga. Mula kay Arphaxad dumaan ang lahi papunta kay Eber, tapos kay Abraham hanggang sa Panginoong Jesus. Kung iisipin mo, si Arphaxad ang daan ng Lord para maipanganak ang tagapagligtas. Mula sa ordinaryong tao, naging tulay siya ng plano ng kaligtasan. Si Lud ang ama ng mga Lydian, mga taong mahuhusay sa negosyo at pakikipagdigma. Sila rin ang sinasabing unang gumamit ng barya sa kasaysayan. Ngunit kahit gaano sila kayaman, kung wala ang takot sa Lord, mawawala rin ang lahat ng iyon. Si Aram naman ang ama ng mga Arameans o mga taga-Syria. Isa sa kilalang kwento ay sina Aman, ang Aramean general na gumaling sa ketong nang sundin niya ang utos ni Propeta Elisha. Dahil sa pananampalataya sa Lord, mula sa kanya makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado sa Israel, kundi sa lahat ng nananalig. Kapatid, sa bawat pangalan sa lahi ni Shem, may kwento ng kapangyarihan, pagsuway, pagpapatawad at pangako. At sa dulo ng lahat makikita natin, ang plano ng Lord ay tuloy-tuloy mula kay Noah hanggang kay Jesus at hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Kung gusto mong makita pa ang ganitong Bible story breakdowns, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para mas marami pa tayong matutunang kwento kung paanong kumikilos ang Lord sa bawat henerasyon. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. I believe in the name of Jesus, amen.